Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang angkas ng isang motorsiklo matapos maaksidente sa Dasmariñas, Cavite. Chris, ano ang detalye? Connie, tumama sa Center Island ng Aguinaldo Highway ang sinasakyang motorsiklo ng naaksidenteng mag-ina. Base sa kuha ng CCTV, papunta ang motorsiklo sa inner lane nang sumemplang ito at tumama sa Center Island. Dead on the spot ang nanay ng rider na angkas niya. Nagpapagaling naman sa ospital ang rider. Ayon sa investigasyon, nawala ng kontrol ang rider. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Ramdam na sa ilang bahagi ng Bicol Region ang epekto ng Bagyong Tino. Malakas na buhos ng ulan at hangin ang naranasan sa Pamplona, Camarines Sur. Halos mag-zero visibility rin ang daan sa Legazpi City sa Albay dahil sa masamang panahon. Batay sa datos ng Office of the Civil Defense Region 5, mahigit 1,000 pasahero at mahigit 400 sasakyan ang stranded sa iba't ibang pantalan sa rehiyon. Ito ang GMA Regional TV News. Inihahanda na rin ang mga barko sa ilang pantalan sa Mindanao para sa posibleng epekto ng Bagyong Tino. Sarah, saan yan? Rafi, sa Nasipit, Agusan del Norte, nasa isang daungan na ang mga barko mula sa iba't ibang lugar para makaiwas sa hagupit ng Bagyong Tino. Abot sa 50 commercial at cargo vessels ang nakadaong sa Nasipit Seaport. Ayon sa Philippine Coast Guard, ligtas ang lugar dahil sa mga matataas na bundok sa paligid. Inaasahan ang pagdating ng marami pang barko. Sa Davao Occidental naman, suspendido na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat dahil din sa bagyo. Nakahanda na rin ang Coast Guard para rumisponde sa mga mangangailangan ng tulong. Sa Sigma Capiz, sugatan ang 5 sakay ng isang pick-up matapos mahulog sa gilid ng kalsada. Sa imbestigasyon ng pulisya, posible umanong nakaidlip sa pagmamaneho ang 50 anyos na driver at nawala ng kontrol sa manibela. Ayon sa ilang saksi, mabilis ang takbo ng pick-up. Wala namang nadamay sa nangyari. Walang pahayag ang driver ng pick-up at ang iba pang sakay.